Ang mga Pilipino likas raw na malikhain. Patunay dyan ang 2 art exhibits na binuksan ngayong linggo kung saan makikita ang iba't ibang estilo ng mga Filipino artist. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, 2 magkaibang artist pero isa lang ang pinapakita nila. Ang artist ay tagapagmasid at sa obra nila lumalabas ang mga interpretasyon sa kanilang nakikita. Kung makakapagsalita lamang ang mga asong ito, marami ang maaari nitong i-booking sa mga amo nila. May asong paparazzi, executive, fashionista, meron pang literal na askal. Ideya ito ng pintor at GMA Program Services Art Director na si Raybert Ramos. Binuksan ang kanyang exhibit noong Sabado. Sabi niya, naintriga raw siya sa bisyo ng ilan na binibihisan kahit ang mga asong alaga nila. Ipinapakita nito ang pagmamahal raw ng amo sa kanyang aso. Tinatrato nila yung mga alaga nila parang anak nila. Pag dinidress up mo yung aso mo at the same time, parang yung aso ginagawa mong parang tao. At the same time, yung tao, parang naghahanap siya ng mga attributes para sa mga alaga niya. Na parang sa tao. May humanize. Oo, na-humanize. Pero pwede ring basahin ang artwork na paglalantad ng status symbol sa pamamagitan ng kanilang mga aso. Kung amo ka, parang reflection siya nung kung sino ka. Ang mga artist daw may hilig magmatyag at sa mga obra nila inilalabas ang interpretasyon nila ng kanilang kapaligiran. Ang art professor na si Ambi Abanyo abalang-abala sa napipinto niyang homecoming exhibit sa Alliance Française de Manille. Kababalik lamang niya galing sa artist residency sa France. At sa exhibit niya may titulong Sanctuaire de Mémoire o Sanctuary of Memories, masasalimin daw sa kanyang mga obra ang kanyang mga karanasan, minsan personal na karanasan. Tulad sa baul na ito na binalutan niya ng mga dyaryong Pranses o ang isang pares ng paang ito, putol. Natila ba sa kanyang paglalakad, kasabay ng pag-usad ng panahon, unti-unti na rin kumukupas ang alaala. Fragmented and sometimes it's not very clear because memory is all about mental images only. It is intangible. So somehow sometimes we want to create something tangible that will aid us to recognize or to remember. May kasabihan ng paglimot sa nakaraan ay pag-ulit nito. Ang mga artwork ni Abanyo ay parehong paalaala at babala. You know how sometimes we forget? And then forgetting can also make us forget the lessons of certain episodes in our lives. Jessica, yung Sanctuaire de Mémoire ay magbubukas sa May 8. Jessica? Okay, Joseph, bigyan mo kami ng art appreciation tips, no? Kasi obviously magkakaiba nga ang style ng mga artist. Meron ginawang yung subject niya, mga aso, na incidentally kasamahan natin sa GMA yan. Yung iba naman, baka hindi rin masakyan yung mga installation art. So, paano ba? Let's start sa base, no? Yun namang art appreciation ay hindi mo kailangang mag-aral, no, ng art para makapagbasa ng painting. Simple lang, kung nag-appeal sa'yo, kung kumbaga naapektuhan ka ng isang painting, ay yun na yun. Kung nakapangusap sa'yo ang isang larawan o isang painting o isang art installation, yun na yun. Kung nakarelate ka, yun na yung connection ng art. Ngayon, yung ginawa ni Raybert, ang tinatawag dyan, ma'am, ay yung surrealism. Yung mga pagko-combine ng mga bagay na hindi naman talaga magkaugnay. For example, ulo ng aso sa katawan ng tao. So surrealism yung tawag dyan. So ang punto dyan ni Raybert dyan ay yung pag-humanize. Yung ginagawa nating tao yung isang bagay tulad ng aso kasi yun yung manifestation natin, according to Raybert, ng pagmamahal natin sa ating mga aso. Yun naman kay Mamambi, no, ay mga bagay na nakuha niya sa France. At yung mga dyaryo, for example, ginawa niya yung mga artworks. Jessica. Okay, yung paa na nandun. Installation art ang tawag doon. That's right, ma'am, kasi medyo personal yan. Merong inaalala kasi si Miss Abanyo, no? At yun yung representation. Yung sinabi niya kanina na, kasi pag memory, hindi mo naman alam kung anong forma niyan eh. Ang ginawa ni Ambi ay binigyan niya ng forma yung memorya sa pamamagitan ng mga artworks. For example, yung paa na naglalakad na mukhang naglalaho na, o kaya yung baul na pwede maglaman ng mga memories niya na naranasan niya sa France. Okay, pero from a practical point of view, kasi pag artist ka, gusto mo ring mabenta syempre yung
iyong mga obra, di ba? Hindi naman for art's sake, hindi naman pwedeng for art's sake lagi yan. So, pag sa valuation ba ng mga artwork, ano ba yon? Pag mas weird, mas mabenta ba yon? Ano ba? Ano ba ang batayan? Ikaw ang artist sa amin. Enlighten or educate us, please. Kasi nagbibiruan kami minsan sa art school, no? Pag hindi mo maintindihan, pag weird, parang, uy, hindi ko to mag-gets, baka mas malalim yung kahulugan yan. Pero hindi. Dapat ang art, simple at naiintindihan mo yan. Doon sa practical, yung economic side of a painting, no? Kasi talaga namang brand yan, eh. Kung halimbawa, Picasso ka, na talagang kilala ka, medyo mahal na yung magiging mong artworks. Ngayon, sa local scene, meron mga fina-factor yan, eh. Nakailang exhibit ka na ba? Anong klase yung mga exhibit ito? May mga napanalunan ka bang mga art awards? So yung mga things na ginagawa mo bilang artist, nagpa-factor in yan. So parang kung halimbawa, if you win a lot of mga art awards, although some will say that it's not the basis, pero for some, ano yun, parang measure yun ng kagalingan na nananalo ka ng mga art awards, no? So yung mga yun, factors yun na magdedetermine ng price. Tapos pag ikaw ang artist, ang sinasabi nila is 10% every year. So for example, ma'am, alam mo ba na ang bentahan ngayon ng art ay per square inch, parang lupa. Okay. Kumbaga, ang rate ng isang artist, halimbawa 500 per square inch. Every year, tataas siya ng 10%. Oh, yun pala. Meron din ganun pala. So, hindi pala, wala pala yan minsan sa strokes o yung, uy, ang galing niya, ang detalyado ng artwork niya. Wala palang mga ganyan kung minsan. Minsan pumapasok yun, ma'am, sa pag-appreciate ng tinatawag natin na technique. Halimbawa si Van Gogh, kilala yan sa mga brushstrokes nila, no? Yes. Pero yung, kasi yung style, sometimes kasi hindi naman iisa lang yung nagpag-appreciate. May gusto na yung tinatawag na photorealism, painting pero mukhang litrato. Merong iba naman na medyo abstract, mga shapes lang yan. So may nakaka-appreciate din yan. So, since walang iisang nagsasabi na ito yung style na prevalent, so dapat yung presyo rin ay nagkakaiba-iba. Okay, so wala talagang template. Talagang art. Maraming salamat, Joseph Morong.